Dati yung mga tao, parang mabibigla pa sila pag kumakanta Ito, mga minamahal ko po nanay at tatay, isang malaking karangalan po para po sa akin ang ipakilala ang isang taong kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa ating laban sa gitna ng pandemya. Ang isang taong tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa aking mga nanay at tatay. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, palakpakan po natin, Yorme Isko Moreno Pamagoso. Opo po kayo. Hi! Hello! Ay! Ayan nga natin kung gising pa kayo. Doon sa Kodli. Hindi ko friend. Hi! Codely daw. Codely. Hello! Baka namang hindi na Boses ko, no? Sabay-sabay kayong kumaway na ganyan, makikita kayo yun. Eh, dito kaya sa Sabay-sabay tayong kawayo. Kaya tayo. Sige, sige. Hi! Wala pa. Hello! Pag hello, hi, hello. Yan nga natin itong nakita. Yorme! Hi! Ano? Hello! Hi! Gising ang mga lolo-lola ko ah. Ay, taas ang kamay! Inat-inat! Magandang araw. Hello! Maraming salamat sa inyo. Yorme, I love you! Maraming salamat sa inyo sa pagtugon ninyo sa aming panyaya. Hindi ko din. Bagamat meron kayong mga gawain sa bahay, Ikaw na lang iniwan ninyo yun at pumunta Ikaw kayo na lang dito. sabihin. Yorme, I Kaya, love you. mga nanay ko, tatay ko, lolo't lola ko, pumanatag kayo, hindi kayo uuwing konsumitor. Opo, alam naman ng taong bayan, kapag maghahalalan ang mga politiko, magkakaaway. Yung magkakapit-bahay, magkakaaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkakapit-bahay, magkakaaway pa rin. Hindi namin kayo kukusumin. Maniwala po kayo, hindi kayo uuwi na may puot, galit o inis. Dahil wala kayong maririnig na pangira dito. Wala. Basta tayo dito, chill-chill lang. Good vibes lang tayo. Kasi sayang naman. Nagpunta na kayo rito, ang layo-layo. Namasahin pa kayo, malamang. Nag-sidecar pa kayo. Tumosgas pa kayo. Pupunta lang kayo dito, tapos makukonsumin pa kayo. Kaya mabigat ang bilin ko sa Yorme's Choice. Ang sabi ko sa kanila, umayos kayo ha. Yung utaw, pinuntahan kayo. Binigyan kayo ng oras. Kung kayo'y tatakbo, at first time yung tatakbo, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin nyo. At kung kayo naman re-electionista, sabihin nyo na lang kung ano ang ginawa ninyo. Then let the people decide. Tama ba? Nay, tay, lolo't lola, kamusta kayo? Pwede salamat sa Diyos. Opo. May bagay na dapat natin pagpasalamat sa Diyos dahil buhay pa tayo. Bakit po? Ilang taon pa lang ang nakakalipas, lahat tayo nangangamba na baka tayo'y mamatay. Dahil sa infeksyon ng COVID-19, dahil sa pandemya, lahat tayo may kaba, may pangamba, takot. Pati sa kapitbahay natin, takot tayo. Sa mga bahay, sa loob ng bahay, mga mahal natin sa buhay, takot tayo. May imagine lang, ay, COVID. Ganun tayo katakot ng araw. Pero sa atin walang COVID. Kaya, ano man, ang ating pinagdaanang hirap, at ano man ang pinagdaanan natin at pinagdadaanan natin hirap ngayon, salamat sa Diyos, buhay pa tayo. Dahil habang buhay, may naman. Nay,
Ay, lolo't lola, matanong ko lang po kayo. Bakit po ba kayo naghahanap ng ibang mayor? Eh meron naman ng mayor na nakaupo. Parking lot! Oh, easy. Enumeration. Yung puso nyo, nakadikit lang yan. Hindi kasi, kaya ko yun may tanong, nangangamba ko. Bakit po? Dahil yung mga nangaw po, mahal ko po yan. Inalagaan ko po yan. Alaga ko yan, inaruga ko yan for 20 years. Bakit? Ayun lang. Posession na. Ano daw sabi? Nagkamali. Gusto In-endorse ko lang kasi sila. malaman yun, kaya ko yan inalagaan. Dahil sa pagtanaw, sa utang na loob kay Danny Lacuna. Diba, tayo ha? Tingnan ninyo, do you all agree na tayo bilang Pilipino, hindi Manileño lang ha, bilang Pilipino, ang isang itinatangos natin ng ilong sa buong mundo, ipinagmamalaki natin ng isang kaugalian na tayo'y marunong tumanaw ng utang na loob. Tama ba? At ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Tama ba? Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inalagaan ko mga anak niya. O, tingnan po natin kung totoo ba. Philip Lacuna, nakaupo. Nakaupo. Lay Lacuna, nakaupo. Dennis Lacuna, asawa ni ate. Si ate, Nakasimangot! ilan sila? Happy? Masaya ako. Masaya ako na sila ay nalagay sa ayos. Yung hindi na kami ni Boss Danny sa tulong nating lahat na pagtagumpayan natin para sa mga anak niya. Tama mali? Tama. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa kanilang trabaho o hindi, hindi ako para humusga. Taong bayan ang huhusga niyan. In fact, ulit ako, maghanap kayo ng kahit isang dumagoso sa city. Alam niyo bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob, isinantabi ko mga anak. Inuna ko yung mga anak niya. Ano, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot, opo. Bakit? Pilipino ako. Ugali natin yun. Kaya lamang, ang pakiusap ko lang, kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tatanaw ng utang na loob. Bakit po? Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos, wala sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama ba naman bang dinggin ko yung panawagan ng tao? Eh yung taong bayan na sumisigaw, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Eh siya sumisigaw, wala na babalik! Wala ka na bumalik! Napanood nyo? Napanood ko din eh. Hindi ko Nagulat ako para akong asawang pinalaya sa apartment pa. Eh naman kami pa, huwag ka na babalik! Eh bakit sila nangangamba? Bakit sila nagagalit? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Ang may-ari ng pwesto na yung taong bayan. Empleyado lang kami ng taong bayan. Ang renewal ng contract namin, every 3 years. After 3 years, expired. Balik ka ulit sa tao. Magpaparinyo ka. Pag sinabi ng taong bayan, yes, another 3 years. After 3 years, expired ulit.
Balik ka ulit sa tao. Pag sabi ng tao, okay, pwede ka pa, another 3 years. In fact, ang katotohanan, kapag ikaw naging mabuti, makakasim na taon ka, ipopromote ka pa ng taong bayan. Bakit? Tama na ba? Well, sila nagagalit sa akin ngayon. Eh, nung araw, puro sila papuri. Puro sila, ang galing-galing. Ngayon ako na pinakamasama sa kanila. Sa totoo, dapat wala silang ipangamba. Okay, ang isang leader, kapag naging mabuti sa kanyang tungkulin, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto siya ulit. O, tingnan ninyo. Bakit ba mag-aanap ang tao ng iba? Tingnan ninyo, kayo po. Ewan ko kung ito rin naramdaman nyo. Hindi ko alam kung pare-pare tayo naramdaman. Kaya nga natin sila ibinoto. Dala na, ang akala natin kung ano ang nasimulan natin, itutuloy na lang nila. Tama po ba? Ikakasaglita ako na wala eh. Binago-bago na. Tingnan ninyo, particular. Senior citizen. Particular ha? Ay, pinitok lang tayo ha? Yung iba sa inyo, inabot pa si Mayor Lacson. Mayor Villegas. Oh. Bagaching. Ayaw niyo magsipagawin. Kaya ko yung nabanggit, dala na sa dinami-dami na nagdaang mayor sa lungsod ng Maynila. Marami nang nagdaan. Sa tagal ng panahon ng paninirahan nyo sa Maynila, for the first time, bumoto kayo ng batang mayor. For the first time, ang mayaman, ang mahirap, ang middle class, may sakit o wala, butante o hindi, nagkaroon ng senior citizen ng pensyon, buwan-buwan, pantay-pantay, din pa 500. Tama ba? First time. First time. Meron ba ng panahon ni Villegas? Panahon ni Lacson? Yung panahon ng mga mayor na sinundan ko? Exactly. O, tingnan ninyo. Ano sabi ko ha? Mayaman, middle class, mahirap. Butante, hindi. May sakit o wala. Pantay-pantay. 500. O ngayon, anong ginawa nila pagbabago? Tingnan ninyo ha? Anong ginawa nila? Totoo ba? Na kapag hindi mo nakuha sa araw ng payout, yung first quarter, forfeited na. Eh samantalang, nung inumpisahan ko yan, o kayo rin ang umusga, nung inumpisahan ko yan, kapag hindi mo nakuha ang first quarter, sa second quarter, doble ka. Pag hindi mo nakuha ang first quarter, second quarter, sa third quarter, triple ka. Tama mali? Ano sabi ko nung araw? Nay, lolo't lola, kung manatag kayo, pag hindi nyo nakuha simula Enero hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, September, October, lubi-lubi. Nanganado kayo ha? Ito, pagdating ng Disyembre, 6,000 ka. Kung dalawa kayo sa bahay, 12,000. Kung tatlo kayong senior, 18,000. Panatag na panatag yung mga matatanda. Eh ngayon, ano nangyari? Kinakabahan ka araw-araw. Hindi mo alam kung kailan ng payout. Tama mali? Kaya alam mo naman ang mga matatanda, malalapot ang dugo niyan. Maaga nagigising yan. Siyempre nangangamba. Siyempre natatakot. Baka mawalan. Anong gagawin niya? Gigising ng umaga. Pagkagising ng umaga, saan pupunta yan? Sa barangay hall. Chairman, balik ka. Alaw sa panay. Sawi, uwi yung matanda. Gising ulit ng umaga.
Punta na naman sa barangay hall. Chairman, ano nang balita? Alas pa. Lolo, wala pa. Eh, mamalas-malas mo, yung matanda, tinawagan ng apo. Lolo, Lolo, pasyalan mo naman kami dito sa Cavite, namimiss ka na namin. Lola, Lola, pasyalan mo naman kami dito sa Bulacan, namimiss ka na namin. Yung pobreng matanda, tinawagan ng apo, walang nagawa, nagbakasyon. 2 days after, bumalik sa Intramuros, sa pupunta. Che, ang balila, nako na, nagkabiga ka pa, wala ka. Tama ba? Kakarampot na pera, lilimandaan na nga lang. Pagdadamot pa natin. Sa totoo lang eh, 500 ngayon, lalo wala na yun eh. Subukan mo umuwi, simula SM, di ka pa nakakababa sa ground floor, ubus na 500 mo. Tama mali? Kaya lamang, itinatamos yung ilong ng mga matatanda yun eh. Iniyayabang nila yun eh. Bakit? Sa hinahaba-haba ng panahon ng pamumuhay ko sa Maynila, sa tagal-tagal ko namuhay sa Maynila, nagkapamilya ako, nagkapo ko sa Maynila. Ngayon na ako nakaramdam ng gobyerno, mahal kami, importante kami, may bilang pa pala kami. Limandaan, ipagdadamot mo pa. Eh, ito, real talk ha. Eh, yung iba nga sa inyo dito, may 500 naman eh. Minsan nga, pinapagalitan pa kayo ng anak nyo eh. Nay, huwag ka nang pumila dyan ng init-init. Ako na lang magbibigay ng 1.5. Ano sagot ng matanda? Ayoko ng pera mo, gusto ko kay Yorme. Ano ba? Yung iniyayabang mo lang na, wow, mahal pa ako ng gobyerno. Wow, importante pa pala ako. Wow, may halaga pa pala ako. Yun yun. Hindi kung magkano. Yung pagpapahalaga na ibinibigay sa mga matatanda. Sabi mo, 500, pagdadamot mo. Eh, samantalang hula mo ginagawa nyo pagpayaw. Pagbayad, ayun na, nakuha nyo na. Ano muna nyo gagawin? Apo, halika, mag-Jollibee tayo. Di ho ba? Oo, totoo lang. Ngayon, pahirapan pa natin. Pero, may nagbago ng isip. Eh, may chismis ako. Gusto niyo ng chismis ko? May nabalitaan ako. Pili ko, nabalitaan niyo nga rin. Gagawin ng 1K. Oh, may biglang kilos. Nabalitaan ko. Sabi nung nakaupo, gagawin na raw 1,000. O yung isa naman, yung isang kandidato, sabi gagawin daw 2,000. Tay, lolo. Alam mo itong mga politikong to, namamalito eh. Akala nila, ang hinahabol natin kung magkano. Eh, mga taga-Maynila kami, hindi nyo kami matutulogis. Eh, katwiran nga namin, 500 lang, hirap-hirap kayo bigay, gagawin nyo pa 1,000. Oh, hindi ba? O, totoo ba? Na kapag ikaw ay may sakit at hindi na botante, wala ka na rin pensyon. Kita ninyo? Hindi ba masakit yun? Anong sinabi ko nung araw? Anong polisiya? Mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante, hindi. Sinimple ko yung programa para hindi na magtanungan ng mga matatanda, para hindi na malito ang mga matatanda. Ano lang kwalifikasyon? Edad at lugar. Wala na. Taga Maynila ka, senior ka, meron ka. That's it. Simplified program. Eh ngayon, pag hindi ka na botante, wala ko. Exactly, wala ka na. O nay, real talk ha. Real talk. Totoo lang. Tingnan ko kung anong mararamdaman ninyo. Durin nyo,
6 na taon ka nang may karamdaman. Nahirati ka sa karamdaman, 6 na taon. Di 2 eleksyon ka rin di nakaboto. Tama mali? Tanggal ka na sa botohan. Dahil wala kang boto, wala kang pensyon. Wow! Baby! Masakit yun. Saan yung mangyari yun? Dahil wala na akong boto, wala na akong bilang, wala na akong programa. Tatanda din kayo. Una-una lang yan. Una lang yan. Hindi totoo. Hindi ba masakit yun? Humihinga ka pa eh. Tao ka pa eh. Dahil hindi ka lang napakinabangan sa eleksyon, wala ka na talaga. Hindi naman yata tama yun. Mamamatay din kayo. Nauna lang yan. Nauna na sila. Hindi, ano ko eh, nababagabag ako eh. Hindi naman yun yung purpose eh. O, pangatlo, totoo ba? Wala na yung insure. Wala na. Alam mo, Pinalitan daw ng siko. Tingnan ninyo. Binigyan ko kayo ng insure para humaba buhay nyo. Talagang galit sa inyo itong mga to. Binigay siko eh. Ay, diabetes. Pandiabetes. Doktor pa man din. O, meron pa kayong insure ngayon? O, yan, naku na yan. Kaya may hawak kayong insure. Eh, pasensya na kayo, nay. Lulot na lang ako. Nasa bote lang yan. Eh, wala naman ako sa pwesto eh. Pero huwag kayong mag-alala. May awa ang Diyos. Pagdating ng araw, total, nasa loob tayo ng sinihan. Ngayon, nasa bote yan. O pagdating ng araw, ang tawag ko dyan, coming soon. Gusto niyo mabalik yung insure? O, totoo ba? Wala na rin yung brown rice saka black rice. Magkukwento ko lang saglit ha. Alam mo yung kwento ng black rice? Kasi ganito yan, di ba? Every Christmas, bawat pamilyang Manileño, binibigyan ko ng regalo. Tama, mali? Aksyon, regalo, para meron silang handa sa holidays. Okay. Tapos, on top of that, yung senior, may regalo pa sa akin extra. Di ba? Talagang spoiled talaga senior. Isa doon, naibigay ko, black rice. Sabi sa akin ng matanda, ikaw hindi mo na kami mahal. Bakit? Ay, ano nangyari? Hindi, yung binigay mo sa amin bigas, ulit pa. Naiintindihan mo. Mahirap nang lutuin ang kunat pa. Sabi ko, Nay, sabi ko, yan po yung pinakamahal na bigas sa buong mundo. Gusto ko lang matikman mo yung kinakain ni Jaime Augusto Zubel de Ayala. Yung masabi mo lang sa sarili mo, alam ko pakiramdam niyan. Natikman ko, sabi niya, ganun ba? Akala ko, di mo na kami mahal. Una, brown. Ngayon, ulit pa. Ay. Oh, totoo ba? Yung cake, naging cupcake. Totoo? Wala nga? Wala na? Wala na? Oh! Wala na rin cake? Pati cupcake wala na. Dalawang birthday mo? Wala? Ay, tingnan mo, hindi ko mag-gets eh. Pagdating sa senior citizen, tinitipid natin, pinabawasan natin. Di ba? Minsan, sabi nyo nga, nawawala pa. Pero kung makagastos tayo na sumba, milyon-milyon sa Rojas Boulevard. Makagastos tayo ng pasusyo sa City Hall, milyon-milyon. Pagdating